Ako si B, isang simpleng dalaga na simple lang din ang pangarap sa buhay. Ang magmahal at mahalin ang totoo. Pero ano nga ba ang totoo? Paano ba masasabi na totoo nga ang pagmamahal ng isang tao sa'yo? Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko lang, nung bata ako, ang gusto ko lang ay magkaroon ng isang taong laging nasa tabi ko. Sabi nila, wala naman daw ganun sa totoong buhay. Pero hindi ko sila pinakinggan dahil naniniwala akong balang araw, magkakaroon ako ng happy ending. Nung high school ako, may mga nakilala akong akala ko ay makakasama ko na sa happy ending na yun. Gaya ni N, ang first boyfriend kong pinagpalit ako sa first boyfriend niya. Ni V, na sumobra naman yata sa pagkalalaki dahil kahit sinong babae pinapatulan. At ni A, na pinakaminahal ko sa kanilang tatlo. Second year pa lang ako, gusto ko na siya at alam niya yun. Pero mas pinili naming maging magkaibigan. Kaso, na-inlove pa rin ako sa kanya. At 8 taon kong hinintay na ma-inlove din siya sa akin. Kaya nga nung naghiwalay sila ng girlfriend niya, akala ko ako na. Pero hindi pala. Dahil ilang buwan lang nakalipas, nalaman kong may boyfriend na siya. Pero kahit ganun, sinabi ko sa kanya, kaya ko pa rin siyang tanggapin, basta ba ako lang ang babaeng mamahalin niya. Sabi niya mahal naman daw niya ako nang higit pa sa isang kaibigan. Pero hindi raw niya ako kayang mahalin bilang girlfriend. Ang sakit lang kasi nilunok ko nga yung pride ko tapos ako pa yung talo. Kaya nung nangyari yun, sabi ko ayoko munang magmahal. Kaya nung nagdasal ako kay Lord, sabi ko, Lord, hindi naman po ako nagmamadali. Ang gusto ko lang po ay yung taong aalagaan ako, pahalagahan ako, at yung mamahalin ako ng totoo. Basta po, aabangan ko na lang. Salamat po in advance. Amen. Simula nun, certified single ako at maraming nangyari na nagpabago sa buhay ko. Isa na dun, ay na maghiwalay sila mama at papa. Dati kapag may problema naman, nalalampasan nila. Pero nung time na yun, pareho na silang sumuko. Hindi ko alam kung paano nangyari pero sa isang iglap lang, wala na. At wala akong nagawa. Naisip ko tuloy na siguro nga wala talagang happy ending sa totoong buhay. Kasi, pati sila mama at papa, fail din. Dahil panganay ako, inako ko halos lahat ng problema. Hanggang sa dumating sa puntong wala na akong makapitan at akala ko susuko na ako eh. Pero dumating si C. Matagal-tagal na rin kaming magkaibigan ni C pero hindi kami close. Ewan ko ba kung bakit noong mga panahon depressed ako eh. Siya ang lagi ko nakakausap. Siya talaga yung naging sandalan ko. Hindi man siya yung tipo na nagbibigay ng advice. Yung presensya at mga yakap lang niya eh, sapat na para gumaan ang loob ko. He never failed to be there. Kaya hindi naman siguro nakapagtatakang na-inlove ako sa kanya. Akala ko ganun din siya sa akin pero hindi pala talaga dapat agad naniniwala sa mga kilos lang hanggat walang sinasabi sa'yo. Ika nga, never assume. Dahil nalaman ko mismo sa kanya na yung kapatid ko pala talagang gusto niya. Eh dahil ayoko namang magka-problema pa kami ng kapatid ko, mabilis akong nag-decide. Whether may pag-asa nga talagang maging sila o wala, sibat na ako. Siyempre, masakit. Pero mas mabuti nang piliin ko kung ano ang tama. At least sa ginawa ko, okay kami ng kapatid ko at magkaibigan pa rin kami ni C. At saka naisip ko rin, oo nga, inaalagaan niya ako at lagi siyang nandyan. Pero hindi naman niya ako mahal. Ibig sabihin, hindi siya yung lalaking pinagdasal ko kay Lord. At hindi nga ako nagkamali dahil ilang buwan lang ang lumipas, nakilala ko si R. Sa totoo lang, nung una kami nagkita ni R, hindi ko talaga siya type. Hindi ko nga rin pinapansin yung mga hirit niya kasi imposible talaga na magustuhan ko siya. Pero nagkamali pala ako dahil napanaan niya ang puso ko. Lagi niya kasi ako napapatawa eh. Tapos maalaga pa siya.
At pinaparamdam niya talaga na mahal niya ako. Kaya naman hindi nagtagal, napa-oo na rin niya ako. Everything seemed to be perfect between us. Nakilala siya ng family at friends ko at naging mabuting boyfriend siya sa akin. Sobrang nagpasalamat nga ako kay Lord sa pagdating niya kasi finally, ibinigay na niya yung exactly pinagdasal ko. Inaalagaan ako, pinahahalagahan ako, at minamahal ako ng totoo. R gave me all the love that I need. Until one day, the nightmare that I never anticipated crawled in. Nalaman ko na lang na nakikipagbalikan pala sa kanya yung ex-girlfriend niya at tinatakot siya mapapakamatay ito kapag hindi niya binalikan. Pumayag siya para wala ng gulo kaya nagalit at sobrang nasaktan ako noon. Pero mas pinili kong intindihin na lang siya kasi alam ko namang hindi niya ginusto yun. Halos 2 buwan din kaming tumagal sa ganong setup at sa mga panahong yun, halos araw-araw akong praning kasi kahit saang anggulo mo patingnan, kayong lumalabas ng other woman. Sabi pa nga ng mga kaibigan ko, hindi na nga daw kayong only one, hindi pa ako yung number 1. Tama nga sila. Bakit ba ang tanga-tanga ko at hindi ko man lang maisip yun? Hindi ko na kinaya yung sakit at na-realize ko kung gaano ako binulag ng sobrang pagmamahal ko sa kanya. Lumalaban pa rin ako kahit na ang dami na palang rason para iwan siya. I realized that I deserve someone better. Because of that, I had the courage to tell straight to his face na ayoko na sa kanya. Kahit na hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Inisip ko na lang na siguro it's about time to love myself more. Actually, yun naman talaga ang mali eh. Hindi ko kasi mahal ang sarili ko. At siguro yun din ang dahilan kung bakit hindi pa binibigay ni Lord yung taong para sa akin. Humihiling ako ng taong mag-aalaga, magpapahalaga at magmamahal sa akin pero ako mismo, hindi ko ginagawa yun sa sarili ko. Siguro kapag natutunan ko ng gawin yun, tsaka palang niya didinggin yung dasal ko. Marami mang iniwang sugat ang mga tao at pangyayaring dumaan sa buhay ko. Wala akong pinagsisisihan. Nagpapasalamat pa nga ako kasi binigyan nila ako ng pagkakataong magmahal at mahalin. Basta alam ko pag handa na ako, darating ang araw na mapapatunayan kung mayroon talagang tunay na pag-ibig sa totoong buhay. Kapag dumating ang araw na yon, sisiguraduhin kong mas mahal ko na ang sarili ko. At magkakaroon ako ng happy ending.